Welcome back sa ating New Covenant in Christ Credit Cooperative Pre-Membership Seminar Part 2. Let's try to look doon sa administration po ng kooperatiba natin. Ang composition po ng General Assembly, binanggit ko kanina na ang General Assembly ang pinakamataas na posisyon sa isang kooperatiba. The General Assembly shall be composed of such members who are entitled to vote under the Articles of Cooperation and Bylaws of the Cooperative. So, ang mga entitled po na bumoto ay yung bayad ng kanilang mga pagkakautang, actively participating sa ating mga gawain. So, meron po tayong mga policy na magbibigay ng liwanag kung sino po yung mga miyembro na entitled to vote. So, yun po ang pinaka-General Assembly natin. Ang General Assembly ay nangyayari po once a year, mga month ng Marso, para magkakaroon po tayo ng general meeting para sa reporting, pagpapasyahan, mga kaukulang gawain at mga plano ng ating kooperatiba. Ano ba yung kapangyarihan o yung power ng General Assembly? The General Assembly shall be the highest policy-making body of the cooperative. The General Assembly shall have the following powers. Una, to determine and approve amendments to the Articles of Cooperation and Bylaws. Kasi po minsan kailangan mag-adjust, i-amend yung articles at bylaws base sa development na nangyayari sa cooperative. Kaya kailangan nandoon kayo sa General Assembly para makita ninyo ano yung mga bagay na dapat na baguhin. Pangalawa, to elect or appoint the members of the Board of Directors and to remove them for a cause. So, ang General Assembly may kapangyarihan na alisin ang isang board member at o mag-elect o mag-appoint. Kaya makapangyarihan talaga itong General Assembly. Mas mataas kaysa sa Board of Directors. Also, to approve developmental plans of the cooperative. Yung mga plano nga po. Ang Board of Directors, magpaplano sila. Pero yung mga planong yon isusumiti sa General Assembly para aprubahan natin. Meetings. A regular meeting shall be held by the General Assembly on a date fixed in the bylaws, or if not so fixed, on any date within 90 days after the close of its fiscal year. Sa atin po, Marso po yan, ginaganap ang General Assembly. At whenever necessary, a special meeting of the General Assembly may be called at any time by a majority of the Board of Directors or as provided for in the bylaws. So, pwede rin magpatawag ng isang special meeting other than the yearly General Assembly meetings. Quorum. A quorum shall consist of at least 25%, 25% ng lahat ng mga miyembro na entitled to vote. Kung 100, halimbawa ang miyembro natin, pero ang entitled to vote lang ay 50. So, 25% ng 50, yun po ang magiging quorum sa General Assembly. Voting system, each member of a primary cooperative shall have only one vote. Isa lang pala ang boto kahit na mas mataas ang iyong saping puhunan o capital share sa akin, parehas lang tayo na isa ang boto. Ano ba yung komposisyon ng Board of Directors at ang kanilang term of service? The direction and management of the affairs of a cooperative shall be vested in a Board of Directors which shall be composed of not less than 5 nor more than 15 members elected by the General Assembly for a term fixed in the bylaws, but not exceeding a term of 2 years and shall hold office until their successors
are duly elected and qualified or until duly removed for a cause. So, 5 hanggang 15 po ang ating Board of Directors at doon sa Board of Directors, doon po sila pipili ng magiging chairperson o chairman of the board. Ano ba yung kapangyarihan ng Board of Directors? The Board of Directors shall be responsible for the strategic planning. So, ang BOD pala ang magsa-strategize. Kaya may regular meeting yan. Direction setting. At yung policy formulation, bahala po ang board. At dito nga po sa NC4, later on, i-entertain natin yung mga members na nasa marketplace para ma-involve sa directorship. Lalo na po yung may mga experience sa business world para balanse po yung ating ministry, ang mga leaders natin, mga kapastoran, nakapokus sa ministry para may nakapokus din sa ating kooperatiba. Meeting of the board and quorum requirements. Regular meetings of the board of directors shall be held at least once a month. Special meetings of the board of directors may be held at any time upon the call of the chairperson or a majority of the members of the board. A majority of the members of the board shall constitute a quorum for the conduct of business. Directors cannot attend or vote by proxy at board meetings. Kaya pagka once a month, magmi-meeting po ang mga board para magplano, pag-usapan ng ibang mga issue, at pwede rin magkaroon ng another meeting sa kung tatawagin ng chairman o ng majority ng mga board members. So, hindi pwedeng bumoto ng by proxy sa board meeting. Sino yung mga officers ng kooperatiba? The officers of the cooperative shall include members of the board of directors, members ng different committees created by the General Assembly, General Manager, Secretary, Treasurer, other positions as may be provided by in the bylaws. Ang mga committees naman, yan po, Audit Committee, Election Committee, elected po yan ng GA o General Assembly. At ang Mediation and Conciliation, appointed po yan. Ethics, appointed din. Education, appointed. Other committees na gagawin pa ay appointed din ng BOD o Board of Directors. Tax treatment of cooperatives. Ang duly registered cooperatives po ay kapag nakipag-deal sa non-members o sa miyembro, tax-free po yun. Pero kapag tayo ay nakipag-business sa non-members, yun po ay subject to taxes and fees imposed ng internal revenue laws at other tax laws. Ano ba yung mga activities natin sa NC4 Cooperative? Una po, ini-encourage natin lahat ng miyembro, lahat ng mga churches sa NC4 or NC ay magsimula ng church saving program. Yun po, may another lecture ako patungkol sa church saving program. Ang gagawin dyan, kada Sunday, kada activities, nakabukod po ang sobre ng tithes and offering at nakabukod din yung sa savings. Ang purpose ng saving program, para po tumaas yung ating capital share at ang ating savings sa ating cooperative. Iipunin po yan. Pwedeng kolektahin monthly o quarterly o yearly ng NC4 Cooperative sa mga churches. Ang pinaka-essence lang po nito, magkaroon ng saving program ang bawat churches para makaipon lahat ng mga miyembro, bata, matanda. At kung ayaw namang sumama sa kooperatiba, sa'yo pa rin yung savings na yon. At the end of the year, ibabalik sa yung pera na naipon mo dun sa church. Pero one way to increase our capitalization is for us to regularly save. Especially pag-save tayo, pag-attend natin ng church, kasama na po yung isi-save natin doon. Any amount. Depende po sa grupo nyo. Kung gusto nyo 100 pesos a week kada Sunday service, you can do that. So, savings, all members of the NC4 are part of the saving program of the co-op, encouraging all to save at least 500 monthly for capital build-up and savings. Ito pong 500 monthly o 100 pesos weekly, depende po sa inyo. If your church will decide for a certain amount, so be it.
Pero kung hindi naman kaya, lalo na sa mga probinsya, kahit gaanong amount pwede pong simulan basta't magkaroon kayo ng saving program. So sa church saving program, halimbawa po, meron kayong 20 members. At every Sunday, ang church nyo ay nag-iipon ng 2,000 pesos. At every month, meron po yung 8,000 kung 20 ang miyembro nyo nag-iipon. Sa loob ng isang taon, meron na kayong 96,000. So yung 96,000 yan, kung 50 churches ang nag-iipon, ay 5 million po yan. Kung 100 churches, meron kayong 10 million. Ganun ka potential po yung ating saving program. At pag pinagsama-sama natin yung resources, mas malaki po ang magagawa sa ating ministry. Dahil meron tayong mas malaking puhunan sa mga negosyo na ating sisimulan. Katulad sa NC, kung more or less meron na kayong 175 churches at bawat church nyo ay 20 lang yung active co-op members. So, 3,500 members halimbawa. So, every Sunday, meron kayo naiipon na 350,000. Every month, 1.4 million sa NC. So, every year, meron kayong 16.8 million every year. Napakalagandang puhunan para sa iba't ibang negosyo, ang papapautang sa mga miyembro para magsimula ng bagong negosyo, o kaya naman, corporately, you can start a business para po yung kikitain ay katulad ng Moravian Missions, ipasok natin sa ating local at global missions. Pero ang mga miyembro, 70% po ng kinita nyo. Kinita ng kooperatiba, paghahati-hatian po natin lahat ng iyon. Kaya napakaganda kung corporately tayo ay mag-iipon. Pwede ka rin umutang. At sabi nga po sa policy na ginawa ng NC4, 200% ng iyong capital share ay pwede mong ma-loan. Kaya lang kung ang capital share mo ay 2,000 lang, 4,000 lang pwede ma-loan mo. Kaya mas maganda, merong continuous saving program ang bawat miyembro, ang bawat churches. Para habang lumalaki po ang iyong naiipon, ang capital share mo at ang savings mo, ay 200% doble ng na iyong pwede mong i-loan, yung naipon. Microfinance. Ito po, marami nagpapautang ng mga bumbay sa community, lalo na sa mga target areas natin. Kung meron po tayong puhunan, we can help yung mga Christians doon sa ating target area to start their own business with coaching. Meron po tayong programa na i-coach natin ang mga entrepreneurs na mga miyembro para magtagumpay sila sa kanilang negosyo. Kaya isa pong plano ng NC4 na mag-start tayo ng microfinance business. Imbis na mga bumbay, mga bangko, negosyante, ang kikita sa community, tayo po, kikita rin tayo, pero yung kikitain natin, gagamitin natin sa outreach. Pwede rin, i-replace natin yung 5-6 scheme sa ating presence doon sa community dahil meron tayong pampuhunan. Kagandahan, pag nagpapautang tayo sa community, pwede natin pong i-meet yan regularly, katulad ng ginagawa namin sa CCT at saka sa Tanglaw Foundation. Nagpautang kami, pero weekly, bina-Bible study namin yan. So, maraming churches po na ipatayo with that scheme. At yun po, katulad ng CCT, ng Tanglaw, tulad sa Pag-unlad, nagamit po nila ang microfinance para itaas yung antas ng pamumuhay sa isang community at maturuan din silang magnegosyo. Maging good stewards din ng kanilang resources. At church loans, pwede po na inyong mga churches mag-loan sa ating NC4 cooperative. At in the name of the pastor, and then, o kaya ng ibang miyembro para matulungan natin ang mga churches. Hindi limitado sa equipment. Baka later on, we could also issue loan sa inyo, pambili ng church o pambili ng lupa, di ba? So, pag dumami na po ang ating puhunan. Transportation, yan. Pwede po tayong bumili ng sasakyan o kaya later on kasi you could expand sa mga district at sa bawat distrito pwede tayong magkaroon ng transportation. Kung uupa kayo ng sasakyan, hindi sa cooperative na lang ibabayad at ang kikitain babalik din naman sa atin. O kaya yung sundo sa airport pag may retreat o service o parang Transportify o student service, etc. Malaking bagay kung meron tayo sasakyan. As a cooperative,
pwede na po tayong kumuha ng sasakyan para sa ating kooperatiba. Pwede tayong mag-loan. Yan, yung mga tricycles, yung mga tuk-tuk, katulad sa mission natin sa Cambodia, di ba? Maraming tuk-tuk dyan, yung mga sumasama sa atin sa Cambodia, pwedeng tricycle with application. At bike rental, kami po, yan ang isang plano namin dito sa Taguig. Yung C6 Road, yung Arca South sa BGC, magpaupa ng mga bisikleta. Another business opportunity para sa atin. O kaya mag-franchise ng negosyo. 7-Eleven, Lucas Barbershop, Jollibee, Book Sale, Red Ribbon, etc. Pagka malaki ang puhunan, pwede tayong mag-franchise at yung mga miyembro din po makikinabang. Utang, ayan. Pagka, ano po mangyayari pag nagbabayad tayo ng loans natin? Di ba nagkakaroon ng interest? Meron ding savings at may capital build-up. So, nakakapag-save tayo, yung interest ay nakakatulong sa atin. So, hindi ka lang umutang, pagbayad mo, nag-i-increase ang savings at saka yung capital build-up. At tumataas din yung opportunity para matulungan natin ang maraming ministry ng NC Churches. So, capital build-up, in our first year of operation, the loan amount will not exceed 200% of the shared capital to prevent the failure of the business, and we encourage saving program in every churches to increase our capitalization. Kaya ngayon po, hanggang 200% lang muna ng iyong capital share at savings, yun lang, madodoble ang pwede mong in-loan. Pero later on, mag-a-adjust po tayo kung ano mga pangangailangan ng mga miyembro para maggawa tayo ng ibang mga loan packages. Future din, pwede tayong mag-start ng isang memorial homes o kaya pabahay sa mga miyembro at mga pastor, transportation. Ano bang benepisyo sa mga miyembro? Sa mga miyembro, pagka ikaw ay nagbo-volunteer at nagpa-patronage ng mga product ng cooperative, meron kang tinatawag na patronage income. Isa po sa mga income sa cooperative yan. Pangalawa, yung taunang dividendo o yung surplus. Sinasabi kong income ng kooperatiba, 70% of that income will be subdivided to all the members. At sa cooperative din, mataas ang interest rate sa saving deposit. Kung mag-iipon ka personally, mababa ang interest, walang ibang benepisyo, walang dividendo, pero ikaw may-ari. Pero sa bangko, ikaw ba may-ari? Hindi. Mataas ba ang interest rate sa bangko? Hindi. 0.25% lang. Bisan 0.1 lang. So, may other benefits, may dividendo, wala sa bangko. Sa cooperative, ikaw ang may-ari, mataas ang interest, at maraming benepisyo, at meron pang dividendo dahil sa atin itong negosyong ito. So, plano na sa utang, kung sa bangko ka, mataas ang interest rate, kung sa 5-6, mataas, 20% monthly, pero pag sa cooperative, ang standard po niyan, 2% lang. Kung nagbabayad ka consistently, naku, 1.5% lang po yan. Napakaliit ng interest na babayaran. So, meron din tayong life and death insurance. At yung capital build-up mo, pwede mong magamit as retirement savings. Kaya, save ka ng capital build-up. At yan po, makukuha mo pag nagretiro ka na o pag umalis ka sa cooperative. At kung gusto mong gamitin as retirement savings. Ang savings naman, savings deposit, pwede mong gamitin, withdrawin sa cooperative. At kung kailangan mo ng negosyo at kailangan mo ng kapital, pwede kang mag-loan sa kooperatiba nang walang masyadong pahirap na mga collateral. Basta't miyembro ka, the leadership will decide kung magkano amount ang pwede mong gamitin para sa iyong negosyo. At patuloy na edukasyon at mga field exposure, matututo tayo sa kooperatiba. At lalo na po pagka naglakbay tayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang cooperative, matututo tayo sa kanila. At malawak po ang network ng mga cooperative. Later on, because of our existence, pwede na tayong humingi ng mga grants sa ibang bansa na mga Christian cooperatives din. So, yun ang later on na gagawin natin. So, ang part mo bilang miyembro, siyempre, maglalaga ka ng saping puhunan na 2,000 at yung membership fee na 500 pesos. So, sa membership po, fee, ay tatanggalin na po dyan yung initial na insurance natin.
na sa Damayan. At kung mag-iipon ka, yan, ng 100 weekly, sa isang taon, meron kang naipon na 4,800. At tumutubo din po yan sa kooperatiba. So, ipatronize din natin ang ating mga produkto na darami po yung produkto natin sa mga darating na buwan at taon at ipatronize po natin. Ang gagawin nyo lang, yan, babayad, pipill up ng form, attend ng seminar yung PMES. Yung seminar po natin ngayon, online, meron na po tayo. At ito nga po, yung pinakikinggan nyo ngayon, ito po ay part 2 ng ating pre-membership education seminar. At many more to come. Maraming pa pong darating. Patuloy lang natin ipanalangin ang ating kooperatiba. So after this, you will be given a certificate of completion na kayo ay naka-attend ng PMES at kayo po ay official member. Kung kapag naglaga kayo ng puhunan, nagbayad ng membership fee, umattend ng PMES with certificate at naaprobahan po ng Board of Directors. So with that, nagpapasalamat po ako and then patuloy po tayo na paglingkuran ang ating kooperatiba para po sa ating adhikain na ma-expand ang kingdom ng Panginoon. So with that, God bless po at see you again.